Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 1, ang pagbagsak ni Lucifer. Si Lucifer sa langit, bago ang kanyang paghihimagsik, ay isang mataas at mataas na anghel, kasunod ng parangal sa mahal na anak ng Diyos. Ang kanyang mukha, tulad ng sa iba pang mga anghel, ay banayad at nagpapahayag ng kaligayahan. Mataas at malapad ang kanyang noo, nagpapakita ng makapangyarihang talino. Ang kanyang anyo ay perpekto, ang kanyang tindig na marangal at maharlika. Isang espesyal na liwanag ang sumilay sa kanyang mukha at nagliwanag sa paligid niya ng mas maliwanag at mas maganda kaysa sa paligid ng iba pang mga anghel. Gayunpaman, si Kristo, ang mahal na anak ng Diyos, ay nangunguna sa lahat ng hukbo ng mga anghel. Siya ay kaysa ng Ama bago pa nilikha ang mga anghel. Si Lucifer ay naiinggit kay Kristo, at unti-unting inako ang utos na ipinagkaloob kay Kristo lamang. Tinipon ng dakilang lumikha ang hukbo ng langit, upang sa harapan ng lahat ng mga anghel ay magbigay ng natatanging karangalan sa kanyang anak. Ang anak ay nakaupo sa trono kasama ng Ama, at ang makalangit na karamihan ng mga banal na anghel ay natipon sa paligid nila. Pagkatapos ay ipinaalam ng Ama na itinalaga ng kanyang sarili na si Kristo, ang kanyang anak, ay dapat na maging kapantay ng kanyang sarili, upang saan man naroon ang presensya ng kanyang anak, ito ay bilang kanyang sariling presensya. Ang salita ng anak ay dapat sundin ng kaagad gaya ng salita ng Ama. Ang kanyang anak ay pinagkalooban niya ng awtoridad na mag-utos sa hukbo ng langit. Lalo na ang kanyang anak na gumawa ng kaysa sa kanyang sarili sa inaasahang paglikha ng mundo at bawat buhay na bagay na dapat umiral sa lupa. Ang kanyang anak ay isasagawa ang kanyang kalooban at kanyang mga layunin ngunit walang gagawin sa kanyang sarili lamang. Ang kalooban ng Ama ay matutupad sa kanya. Si Lucifer ay naiinggit at nainggit kay Hesukristo. Ngunit nang ang lahat ng mga anghel ay yumukod kay Jesus upang kilalanin ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at matuwid na pamamahala, siya ay yumukod kasama nila, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng inggit at poot. Si Kristo ay kinuha sa espesyal na payo ng Diyos tungkol sa kanyang mga plano, habang si Lucifer ay hindi kilala sa kanila. Hindi niya naunawaan, ni pinahintulutang malaman, ang mga layunin ng Diyos. Ngunit si Kristo ay kinikilalang soberano ng langit, ang kanyang kapangyarihan at awtoridad ay kapareho ng sa Diyos mismo. Inisip ni Lucifer na siya mismo ang paborito sa langit kasama ng mga anghel. Siya ay lubos na dinakila, ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng pasasalamat at papuri sa kanyang mailalang. Siya ay naghangad sa taas ng Diyos mismo. Nagpuri siya sa kanyang kataasan. Alam niyang pinarangalan siya ng mga anghel. Mayroon siyang espesyal na misyon na dapat isagawa. Siya ay malapit sa dakilang lumikha, at ang walang tigil na mga sinag ng maluwalhating liwanag na bumabalot sa walang hanggang Diyos ay sumikat lalo na sa kanya. Naisip niya kung paano sinunod ng mga anghel ang kanyang utos nang may kasiya siyang bilis. Hindi ba't magaan at maganda ang kanyang mga kasuotan? Bakit kaya dapat parangalan si Kristo bago ang kanyang sarili? Iniwan niya ang agarang presensya ng Ama, hindi nasisiyahan at puno ng inggit laban kay Jesu Kristo. Itinatago ang kanyang tunay na layunin, tinipon niya ang hukbo ng mga anghel. Ipinakilala niya ang kanyang paksa, na siya mismo. Habang ang isa ay naagrabyado, sinabi niya ang kagustuhang ibinigay ng Diyos kay Jesus sa pagpapabiye sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanila na simula ngayon lahat ng matamis na kalayaang tinatamasa ng mga anghel ay nasa wakas. Sapagkat hindi baga itinalaga sa kanila ang isang tagapamahala, na mula ngayon ay dapat nilang bigyan ng parangal na parangal. Sinabi niya sa kanila na tinawag niya sila upang tiyakin na hindi na siya magpapasakop sa pagsalakay na ito sa kanyang mga karapatan at sa kanila, na hindi na siya muling yuyuko kay Kristo, na siya ay kumuha ng karangalan sa kanyang sarili na dapat sana ay iginawad sa kanya, at magiging pinuno ng lahat ng magpapasakop na sumunod sa kanya at sumunod sa kanyang tinig. Nagkaroon ng pagtatalo sa mga anghel. Si Lucifer at ang kanyang mga karamay ay nagsisikap na baguhin ang pamahalaan ng Diyos. Hindi sila nasisiyahan at hindi nasisiyahan dahil hindi nila masilip ang kanyang hindi masaliksik na karunungan at matiyak ang kanyang mga layunin sa pagdakila sa kanyang anak, at pagkakalooban siya ng walang limitasyong kapangyarihan at utos. Naghimagsik sila laban sa awtoridad ng anak. Ang mga anghel na tapat at totoo ay nagsikap na ipagkasundo ang makapangyarihang, mapanghimagsik na anghel na ito sa kalooban ng kanyang mailalang. Ipinagkatwiran nila ang gawa ng Diyos sa pagbibigay ng karangalan kay Kristo,
at sa pilit na pangangatwiran ay hinanggad na kumbansihin si Lucifer na walang gaanong karangalan ang kanya ngayon kaysa bago ipahayag ng Ama ang karangalan na kanyang ipinagkaloob sa kanyang anak. Malinaw nilang itinakda na si Kristo ay ang anak ng Diyos, na kasama niya bago pa nilikha ang mga anghel, at na siya ay tumindig sa kanang kamay ng Diyos, at ang kanyang banayad, mapagmahal na awtoridad ay hindi pa kinwestiyon noon pa man, at na siya ay walang ibinigay na mga utos maliban sa kung ano ang kagalakan para sa makalangit na hukbo na isagawa. Iginiit nila na ang pagtanggap ni Kristo ng espesyal na karangalan mula sa Ama, sa harapan ng mga anghel, ay hindi nakabawas sa karangalang natanggap noon ni Lucifer. Umiyak ang mga anghel, sabik nilang hinanggad na hikayatin siya na talikuran ang kanyang masamang plano at magpasakop sa kanilang mailalang, sapagkat ang lahat noon ay kapayapaan at pagkakasundo. At ano ang maaaring maging sanhi ng hindi sumasang-ayon? Mapanghimagsik na tinig na ito. Tumangging makinig si Lucifer, at pagkatapos ay tumalikod siya sa tapat at tunay na mga anghel, tinutulig sa sila bilang mga alipin. Ang mga anghel na ito, na tapat sa Diyos, ay tumayo sa pagkamangha nang makita nilang matagumpay si Lucifer sa kanyang pagsisikap na mag-udyok ng paghihimagsik. Ipinangako niya sa kanila ang isang bago at mas mabuting pamahalaan kaysa noon, kung saan ang lahat ay magiging kalayaan. Maraming bilang ang nagpahiwatig ng kanilang layunin na tanggapin siya bilang kanilang pinuno at punong commander. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang mga pagsulong, ipinagmalaki niya ang kanyang sarili na ang lahat ng mga anghel ay nasa kanyang panig, at na siya ay magiging kapantay ng Diyos mismo, at ang kanyang tinig ng awtoridad ay maririnig sa pag-uutos sa buong hukbo ng langit. Muli siyang binalaan ng tapat na mga anghel, at tiniyak sa kanya kung ano ang mga kahihinatnan kung magpapatuloy siya, na siya na maaaring lumikha ng mga anghel ay maaaring sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay mabaligtad ang lahat ng kanilang awtoridad at sa ilang senyales na paraan ay parusahan ang kanilang kapangahasan at kakilakilabot na paghihimagsik. Isipin na ang isang anghel ay dapat labanan ang batas ng Diyos na kasing sagrado ng kanyang sarili. Binalaan nila ang mga mapanghimagsik na isara ang kanilang mga tainga sa mapanlinlang na mga pangangatwiran ni Lucifer, at pinayuhan siya at ang lahat ng naapektuhan niya na pumunta sa Diyos at aminin ang kanilang pagkakamali dahil sa pag-amin man lang ng pag-aalinlangan sa kanyang awtoridad. Marami sa mga nakikiramay kay Lucifer ay may hilig na makinig sa payo ng tapat na mga anghel at magsisi sa kanilang kawalang kasiyahan at muling tanggapin sa pagtitiwala ng Ama at ng kanyang mahal na anak. Pagkatapos ay ipinahayag ng makapangyarihang manghimagsik na alam niya ang kautusan ng Diyos, at kung siya ay magpapasakop sa masunarang pagsunod, ang kanyang karangalan ay aalisin sa kanya. Hindi na siya ipagkakatiwala sa kanyang mataas na misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang sarili at sila rin ngayon ay napakalayo na upang bumalik, at kanyang pagtitiisan ang mga kahihinatnan, sapagkat ang yumukod sa alipin na pagsamba sa anak ng Diyos ay hinding-hindi niya gagawin, na hindi patatawarin ng Diyos, at ngayon ay dapat nilang igiit ang kanilang kalayaan at makamit sa pamamagitan ng puwersa ang posisyon at awtoridad na hindi kusang loob na ibinigay sa kanila. Kaya si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag, ang kabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos, ang tagapaglingkod ng kanyang trono, sa pamamagitan ng paglabag ay naging Satanas, ang kalaban. Ang mga tapat na anghel ay nagmamadaling pumunta sa anak ng Diyos at ipinaalam sa kanya kung ano ang nangyayari sa gitna ng mga anghel. Natagpuan nila ang Ama sa pakikipagkumperensya kasama ang kanyang minamahal na anak, upang matukoy ang paraan kung saan, para sa ikabubuti ng tapat na mga anghel, ang inaakala na awtoridad ni Satanas ay maaaring tuluyang ibagsak. Maaaring agad na itinapon ng dakilang Diyos ang dakilang manlilinlang na ito mula sa langit, ngunit hindi ito ang kanyang layunin. Bibigyan niya ng pantay na pagkakataon ng mga mapanghimagsik na sukatin ang lakas sa kanyang sariling anak at sa kanyang tapat na mga anghel. Sa labanang ito, pipiliin ng bawat anghel ang kanyang panig at ipapakita sa lahat. Hindi magiging ligtas na pahirapan ang sinumang nakipagkaisa kay Satanas sa kanyang paghihimagsik na patuloy na sakupin ang langit. Natutunan nila ang aral ng tunay na paghihimagsik laban sa dinababagong batas ng Diyos, at ito ay walang lunas. Kung ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang parusahan ang punong rebelding ito, ang mga dinaapektuhang anghel ay hindi nahayag, sa makatuwid. Ang Diyos ay gumawa ng isa pang landas, sapagkat kanyang ipahahayag ng malinaw sa lahat ng makalangit na hukbo ang kanyang katarungan at kanyang paghatol. Digmaan sa langit. Ito ang pinakamataas na krimen ang maghimagsik laban sa pamahalaan ng Diyos.
Parang nagkakagulo ang buong langit. Ang mga anghel ay pinangkat sa mga pangkat, bawat dibisyon ay may mas mataas na namumunong anghel sa ulo nito. Si Satanas ay nakikipagdigma laban sa batas ng Diyos, dahil ambisyoso na itaas ang sarili at ayaw magpasakop sa awtoridad ng anak ng Diyos, ang dakilang komandante ng langit. Ang lahat ng makalangit na hukbo ay tinawag na humarap sa Ama, upang matukoy ang bawat kaso. Si Satanas ay walang kabuluhang ipinaalam ang kanyang kawalang kasiyahan na si Kristo ay dapat na unahin kaysa sa kanya. Siya ay bumangon ng may pagmamalaki at hinimok na dapat siyang maging kapantay ng Diyos at dapat siyang iharap sa kumperensya kasama ang Ama at maunawaan ang kanyang mga layunin. Ipinaalam ng Diyos kay Satanas na sa kanyang anak lamang siya maghahayag ng kanyang mga lihim na layunin, at hinihiling niya sa lahat ng pamilya sa langit, maging si Satanas, na ibigay sa kanya ang tahasan, walang pag-aalinlangan na pagsunod, ngunit na siya, Satanas, ay pinatunayan ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa isang lugar sa langit. Pagkatapos ay buong galit na itinuro ni Satanas ang kanyang mga nakikiramay, na binubuo ng halos kalahati ng lahat ng mga anghel, at bumulalas, ang mga ito ay kasama ko. Itataboy mo rin ba ang mga ito, at gagawing walang laman ang langit? Pagkatapos ay ipinahayag niya na handa siyang labanan ang awtoridad ni Kristo at ipagtanggol ang kanyang lugar sa langit sa pamamagitan ng lakas lakas laban sa lakas. Ang mabubuting anghel ay umiyak nang marinig ang mga salita ni Satanas at ang kanyang masayang pagmamalaki. Ipinahayag ng Diyos na ang mga mapanghimagsik ay hindi na dapat manatili sa langit. Ang kanilang mataas at masayang kalagayan ay pinanghawakan sa kondisyon ng pagsunod sa batas na ibinigay ng Diyos upang pamahalaan ang mataas na kaayusan ng mga katalinuhan. Ngunit walang ginawang probisyon upang iligtas ang mga dapat makipagsapalaran na labagin ang kanyang batas. Si Satanas ay naging matapang sa kanyang paghihimagsik, at ipinahayag ang kanyang paghamak sa batas ng lumikha. Hindi na kayanan ng Satanas na ito. Sinabi niya na ang mga anghel ay hindi nangangailangan ng batas ngunit dapat iwanang malaya upang sundin ang kanilang sariling kalooban, na siyang gagabay sa kanila ng tama. Ang batas na iyon ay isang paghihigpit sa kanilang kalayaan, at ang pagpapawalang bisa sa batas ay isang malaking layunin ng kanyang katayuan gaya ng ginawa niya. Ang kalagayan ng mga anghel, naisip niya, ay nangangailangan ng pagpapabuti. Hindi gayon ang pag-iisip ng Diyos, na gumawa ng mga batas at itinaas ang mga ito na katumbas ng kanyang sarili. Ang kaligayahan ng hukbo ng mga anghel ay binubuo ng kanilang perpektong pagsunod sa batas. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pantanging gawain na itinalaga sa kanya, at hanggang sa maghimagsik si Satanas, nagkaroon ng sakdal na kaayusan at magkakasuwato na pagkilos sa langit. Pagkatapos ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Ang anak ng Diyos, ang prinsipe ng langit, at ang kanyang tapat na mga anghel ay nakipag-away sa arkang rebelde at sa mga nakipag-isa sa kanya. Ang anak ng Diyos at ang tunay, tapat na mga anghel ay nanag, at si Satanas at ang kanyang mga karamay ay pinalayas mula sa langit. Ang lahat ng makalangit na hukbo ay kinilala at sumamba sa Diyos ng katarungan. Walang bahid ng paghihimagsik ang naiwan sa langit. Naging mapayapa at maayos muli ang lahat tulad ng dati. Nagluksa ang mga anghel sa langit sa sinapit ng mga naging kasama nila sa kaligayahan at kaligayahan. Ang kanilang pagkawala ay naramdaman sa langit. Ang Ama ay sumangguni sa kanyang anak patungkol sa kaagad na pagsasakatuparan ng kanilang layunin na gawin ang tao upang manirahan sa lupa. Ilalagay niya ang tao sa probasayon upang subukan ang kanyang katapatan bago siya tuluyang mapapanatag. Kung tiniis niya ang pagsubok na nakita ng Diyos na nararapat na patunayan siya, sa kalaunan ay dapat siyang maging kapantay ng mga anghel. Siya ay dapat magkaroon ng pabor ng Diyos, at siya ay dapat makipag-usap sa mga anghel, at sila ay kasama niya. Hindi niya nakitang nararapat na ilagay sila sa kabila ng kapangyarihan ng pagsuway. Dito nagtatapos ang Kabanata 1. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.